ipagpatuloy ang lingkod ng Panginoon upang patuloy na magpagamit sa Kanya. Yan nga po ang dahilan kung bakit tayo ligtas. Tayo po mag-sing sa Kanya. Amen? Tayo na pong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat. Salamat po dahil binigyan mo kami ng buhay. Salamat po dahil binigyan mo uli kami ng buhay. Thank you, Lord, for you have birthed us twice. And we thank you, Lord. And Lord, this time, cleanse me once again by the power of your blood. Let your words will come out from my lips, O Lord. Use this servant of yours. In Jesus' name, amen. Absolutely. Okay. Patilit na ket ko. Hallelujah. Praise the Lord. Awan ni Santa. Kasi, na-inspire ang DJ Historiana din muna. Historia Ahmed. Gusto niya nagkwento? Hallelujah. Anyway, basahin muna natin yung ating text ngayon. Nasa Isaiah 55, verse 8 to 9. Please read with me, brothers. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa Tagalog po, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. Ang aking pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Okay, balik tayo sa kwento. Amuyo din kwa, alam ko ninyo yung kwento tungkol dun sa kung kay Santa Leon, gorilla, sa akin naman, ugoy. Minsan ng gorilla. Jadi masih kasi di alala ko ni Pastor Dito di old house na lang na Pastor Dito di so kung ngayon na ada ti dua ka klaseng angin. Kapag DJ, i-contest namin. DJ Songgo, ang kapit EJ kayo. Yung unggoy, kailangan kumapit sa kahoy. Ang aim nila, ang hangarin nila, pabagsakin yung unggoy. Yung isa malakas, pero yung isa matalino. Dalawang klaseng hangin. Okay. Yung malakas, inihipan niya ng malakas. Lalong kumapit yung unggoy. Lalong kumapit, talagang hindi natanggal, hindi bumagsak, hindi nahulog. Kahit anong ihip niya. Yan, talagang kumapit ng kumapit. Oo, may pati pa daw. May pato naman yun. Okay. Ngayon, yung isa naman, hindi niya napahulog yung malakas, hindi niya napahulog hindi nahulog yung unggoy. Yung isa naman, hindi gumamit ng lakas. Gumamit ng talino. May talino rin yung malakas ang pag-ihip na hangin. Kaya lang, kulang na kulang. Hindi siya marunong eh. Wala siyang strategy. Ang ginawa ng isa, inihipan niya rin. Pero hindi malakas. Yung sakto lang. Yung suwabeng-suwabe. Ngayon, yung ihip niya, siyempre, imagine niyo yung buhay na kagano, tapos iihipan ng saktong hangin. Di ba medyo maglulus yung green?
Tapos, bigla magigising. Gaganon. Kakapit na naman kasi lalabanan niya yung antok eh. Papatulugin yung unggoy. Pero, mas lalong ginalingan nung isa. Hanggang sa naidlit na, hanggang sa nahimbing na yung unggoy. Humawak na dun sa pagkakahawak sa kahoy. Nahulog yung unggoy. Yan. Nahulog. Ayaw wag matulog. Speaking of which, sa New Testament, sa Acts, hindi ako nagkakaman. Anong naga na di ginatlagan? Yung genocide. Anong pangalan na? Yung nahulog nung nagpipreach si Pablo. So natnag. Nagpipreach si Pablo. Sige, matulog. Natay. Natay. Ganito yung ugali ni Pablo. So, ganyan magtiabo. Amen? So, pag hinahayag yung salita ng Diyos, okay, matutulog. Ako rin, nilalabanan ko kasi kung minsan nahihiping ako. Naglala no, dati, agangin-angin na adaptili ko ito ka ata magusto ko doon dyan. At siya abak nung agtutulog at nagbingbingan. Yung labanan ko. Anyway, so mas magaling yung isa. Wala sa lakas. Kaya, analogy rin na kung minsan hindi natadaan sa lakas, sa puwersa, yung mga bagay. Strategy. Okay? Anyway, so yung Isaiah 55:8-9, yan, mahahalong tulad din yun. Kasi kung minsan, mahahalong tulad natin yung yung nagpapakitang gilas na nag-iihip ng malakas na hangin. Hindi naman effective. Kaya sabi ni Lord, for my thoughts are not your thoughts. Either your ways are my ways, sabi ni Lord. Anyway, yung Isaiah 55 kasi is, tungkol sa paanyaya ng Diyos upang makaranas na ang mga Israelita ng pagkapuno, kaya kasiyahan, contentment sa pamamagitan ng panunumbalik sa Kanya. Kasi sila'y uhaw sa spiritual at dukha sa pinansyal. Nangyari kasi sa kanila ito kasi nga, sumuway na naman po sila. Siyempre, dini-A na naman sila ni Lord. Disciplinary action na naman. They were exiled. Okay, they were in exile. Though ito'y sinulat na pinatapon sila sa Babylonia. Ang nilalaman ng kabanatang ito ay pag-asa upang sila may ibalik. Sila sa spiritual. Yan. Ginigit dito na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at pwersang lumilikha kung saan tutuparin nito ang kanyang layunin. Taliwas naman ito sa panandali ang mga hangarin ng mundo. Kasi doon sila na-shook na naman eh. Sa worldliness na naman. Samantalang ang salita ng Diyos ay sagana. Ang ito'y walang bayad na kaloob ng Diyos at may pangakong panghabang buhay na kagalakan at may babalik sila sa dati. Ilang kalalagayan na well-blessed. So, ang audience pa rin, Jewish exiles from Babylon, in Babylon. So, dito makikita natin sa Isaiah 55. May mga sinabi si Lord dito eh. Sa verse 1 pinanyayahan na sila. O lahat ng nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig. At siyang walang salapi, magsiparito kayo. Kayo'y magsilbi. O kayo'y magsiparito, kayo'y magsilbi ng alak at gatas. Magsibili. Magsiparito kayo, kayo'y magsibili at magsikain. O kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. So, libre na. Na-incline kasi sila na naman doon sa worldliness. Kaya yun ang sinabi ni Lord. Kaya sila nahiwalay na naman. Well, ano kayo nagugugol ng salapi sa hindi pagkain? Ano kayo ay nagugugol ng salapi sa hindi pagkain?
at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog, inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. 3. Inyong ikiling ang inyong mga tainga at magsiparito kayo sa akin. So, yung una muna tayo. So, nandun na yung paanyaya. Okay? Kasi nga, na-shoot na naman sila dun. So, ito yung gagawin. Incline your ear and come unto me. Hear and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of the Lord. For, behold, I have given him for a witness to the people, and a leader and a commander to the people. Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, the nations that know not thee shall run unto thee because of the Lord thy God, and for the Holy One of Israel, for he hath glorified thee. So, listen. So, kanina, come. Sumunod sa 3 na is listen. Listen to this word. Sa 6, verse 6 naman tayo, ito, seek ye the Lord. So ito yung sinasabi ni Lord kasi nga para hindi sila manatili sa pagiging exile. Sa kahirapan, karukahan sa spiritual at financial. Ito, come, lumapit sa Panginoon, makinig sa kanyang salita, seek the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. In return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. So naging ganun sila, naging wicked sila. Yung thoughts nila wicked. Kaya nga sinabi dito sa 8, for my thoughts are not your thoughts, are your ways. My ways. May na-search ko kanina, kung ano ibig sabihin ng thoughts. Yung Hebrew, yung sa Hebrew, ang ibig mo lang sa is plans. Plan. For my plan are not for my plan are not your plan. Neither are your ways my ways. Di ba yung plano yung gusto mong gawin? Di ba yung gusto ng Lord sa gusto natin? Yung malakas na hangin, yun ang gusto natin para makuha natin yung goal. Hindi ganun Hindi ka bibitawan. Yung saktong hangin lang pala. Hindi alam yun Hindi alam ng isa yun So, ganun din. Pwede natin gawing analogy yun. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, malaki yung pagitan ng wisdom ng Lord sa wisdom natin. Kasi nga, yung wisdom ng Lord may power. Basahin natin yung 10. For as the rain cometh down and the snow from heaven, turneth not neither, but watereth the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which it is, and it shall prosper in the thing whereto I sent. So may power. Ang kagandahan nito, makapangyarihan yung salita ng Diyos. Ang result ito. 12. For ye shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you in the singing, and the trees of the field shall clap their hands. Instead of thorn shall come up fair fruit, instead of briar shall come up near the tree, and shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign, that the
that sign that shall not be cut off. Sabihin, they will be blessed. Ang ginusto kasi nila yung kanilang paraan eh. Yung kanilang ways, yung kanilang plans. Naalala ko tuloy nung nag-negosyo ako. Tapos, napabayaan ko yung pag-negosyo ko sa nila. Pumalpak. Nakuha ako ng mga masasamang tao na nagtrabaho sa akin. Kasi iba yung way. Iba yung way niya, iba yung way niya. Kasi madalas, mga kapatid, yan ang ginagawa natin eh. Maski i-apply natin sa sarili nating buhay. Feeling natin, mas magaling tayo kay Lord. Amen. Amen or no amen? Ako, inaamin ko yan. Kung minsan, hindi man madalas, pero gaano madalas ang minsan. So, kaya tayo pumapalpak kasi nga, yung kaparaanan natin yung ginagawa natin. Amen? Mas maiging yung gusto na lang ng Lord, paraan na lang ng Lord, plano na lang ng Lord, huwag yung plano natin. Amen? Yung kaparaanan ng Lord, yung lifestyle na lang eh, sa prayer kanina dito eh. Kailangan nandun yung fruit of the Holy Spirit. Yun ang lifestyle. Inaamin ko, kung minsan wala sa akin yun, iba lumalabas. Kung minsan nawawala yung pagiging patient ko. Basta ko mga ni Joseph, alas 9 na anak ko, matulog ka. Mag-energy ko nagdadadyan. Tama-tama anak ko. Dinamda mo ka. Hindi ka naman ako. Ibatakit. Ay, makamuka ako na. Pagdadahin ko tama-tama, anak ko, papasulan. So, yung patience kasi is, ako na-testing talaga ako dyan kasi alis to ako na mapiting dati. Alis to ako masukit. Yung mga pastor natin kasi kalabaw, iba-iba masabi ka naman sila, correct kang. Alis to ako masukit. Sino dito alis na masukit? Alis to mapiting. DJ, hanga ways ni Lord DJ. So, kung babasahin natin ito mga kapatid. Ayan. Kasi kung minsan tulad natin yung mga Israelita na matitigas din ang ulo, madalas ganun din tayo, napapahamak. Ngunit dahil sa mapapagkatiwalaan ng Panginoon, nakahanda pa rin tayo iligtas mula sa bunga ng ating mga maling desisyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin na nasa kanya lamang matatagpuan ang lahat ng pangangailangan. Spiritual man yan o pinansyal. Amen? Kasi ang ating Diyos na sinasamba, nagbibigay ng pagpapalang spiritual at pinansyal. Okay? Huwag tayong extreme sa spiritual lang, yung money is evil. Hindi po. Love of money is the root of evil. Idolatry yun. Okay? Na-shoot din ako sa ganun eh. Noon eh. Kumikita lang ako ng 1,000 a day na noon. Nakalimutan ko na si Lord. Sa libo lang yun ha. Paano pa pag binigyan ako ng 5,000 a day, 10,000 a day? Hindi wala na. So, kaya mga kapatid, madalas, kung hindi man minsan lang, kung minsan, hindi man madalas, nagiging ganun din tayo. Amen. So, mas maigi, pakinggan na lang yung plano ni Lord. Amen. Kung nandun tayo sa kalagayan yun, ito yung kanina, lumapit tayo sa Lord kasi sabi niya, come. Dito, listen to me, incline your ear and come unto me, sabi ni Lord. And then, seek the Lord
Ayan. And then let the wicked forsake his way. Magbago ng isip. Change our mind. Change our plans. Amen? Kung mayroon ka ng plan B, hindi, gawin mo ng plan A, huwag na plan B. Kung mayroon kang plano, yung plano na lang ni Lord. Amen? Amen. Kaya nga tinatawag natin siyang Lord eh. Siya yung masusunod. Kaya maganda yung yung pag mag-pray si Sister ako na rin, kaya mo yan. Melody. Ayan. Pag nagpapay Sister Melody, talaga dalawang beses nang binabanggit, ako Lord. Ako na, Lord pa. Oh. Boss, kaya nga tinawag na boss eh. Kaya nga tinawag na Lord. Siya yung masusunod. Kasi, alam niyo yung tama. Eh, ang Lord natin, ang boss natin ay all-knowing. Eh, tayo, all-knowing ba? Hindi naman, di ba? Knowing all sabi ni Pastor. Pagpatawid ka na ni Pastor, bibigyan na diskarte. Victor, victim, all-knowing, knowing all. Okay. Okay? So, hindi naman tayo ganun eh. Ang boss natin, all-knowing. So, mas maganda pakinggan na lang natin siya. Amen? His plans are higher than our plans. His ways are higher than our ways. Ito, naniniwala ko, revelation to. Nung nakipagdigma sa Gideon. Di ba nakaparaanan si Lord ng ginawa? Nag-collect muna siya ng nagtawag muna siya ng mga pagkikipagdigma. 300. Tapos, painumin mo sila sa sa ilog. Sa batis. Pero, dumapa. Pero, sa kamay. So, ang naiwan, yung sa kamay. Kasi nga, pagka ikaw nakadapa, pag nanda na yung kalaban, ma-atras ka din sa time na bumangon. Samantalang yung nakaupo, nakaganon lang, madali ka nang tumayo. So, strategist si Lord. Ano pa ba? Di ba nung lumusob sila, iilan lang sila? Kukunti lang sila, di ba? Eh, ang tingin ng mga kalaban ng dami. Ang tingin ang pakiwari ng mga kalaban ng dami nila. Patay sila kaya, patay ang kalaban. Kasi magaling si Lord. Yun ang ways ni Lord. Amen? Kasi iba yung pag-iisip niya, iba yung pag-iisip natin. Tayo, we are His subjects. He is our Lord. Sumunod na lang tayo. Huwag na tayong mag-feeling Lord. Amen? Siya ang Lord. He is the Lord of Lords. Tayo naman, huwag mag-feeling Lord. Amen? Huwag yung kaparaanan natin yung gagawin natin kasi papalpak tayo. Amen? Okay? So nakukuha ba natin yung yung sinasabi ng Isaiah 55? So mga kapatid, bago ako magtapos, kaya nga mga kapatid, dumaranas man tayo ng uhaw at kahirapan, angan tayo sa karunuan ng Diyos. Dahil nasa Kanya lamang ang tunay na kontentuhan at kaligayahan. And hindi tayo matulad sa nangyari dito na sila'y naging poor financially and spiritually because of their disobedience, because of their rebellion. Amen? Purihin ang Panginoon.